Hello mga kamami! So for today's video, nandito kami sa bukid at nakapunta tayo dito ngayon. So ngayong araw na to, dahil nandito tayo sa probinsya nila, dito tayo sa ngayon, so kukuha tayo dito ng tubo. Ano bang tubo sa Tagalog, guys? Basta yung siya, yung ganito siya, guys. Tapos, guys, sorry, ko na ako. So ganito siya sa mga kamami, oh. Tingnan niyo mga kamami, ganyan. Matamis yan siya. Tapos, iba-iba kasi klase yung tubo kasi dito sa kanila. So ito yung nakita ko lang dito. Sa amin kasi dati may green tapos may sobrang malaki. Yun talaga, marami talaga yung sabaw nun. Maraming tubig yun. Ito naman, konti-konti lang yung laman nito, guys. Konti-konti lang yung tubig nito. Pero, matamis din to. Kasi gamot ito nga klase nga tubo, mga kamami. So, tingnan niyo to mga kamami. Binabalatan ko ang tubo na to. So, ayan. So, dahil hindi tayo makakain ng maayos, dahil may brace nga tayo at iningatan natin yung ating brace, dahil nga baka matanggal yung mga kuan niya. So kailangan natin siyang hiwa ng ganito, paliit-liit lang para makain natin siya ng mabuti. Kasi nga hindi tayo makakain ng mabuti dahil nga may brace nga yung ating bunganga. So yan. So ganito yung kinakain. Matamis siya mga kamami. Alam niyo naman sa mga Bisaya diyan or sa mga taga-bukid, kay balod mo kung unsa ni siya, no. So gusto ko na lang ibalik ang mga dati kong mga sinasabi na Tagalog, kasi may mga din na hindi nakakaintindi ng Bisaya, may nakakaintindi din nga Tagalog. So pas maganda yung Tagalogin na lang natin dito, kasi almost talaga is Tagalog talaga yung nakikitingin sa YouTube, no. So ganito siya kinakain mga kamami, o ayan, o. So pakonti-konti lang yung ating slice kasi hindi nga tayo makakain ng maayos dahil nga sa ating brace. So ganito yung view nila dito sa probinsya nila, o parang talay yung mga kamami ninyo, okay, takbo ng takbo, akala may hinahabol. Char, umigwad pa talaga, no. Oh. So, ganito yung place nila dito at super ganda mga kamami. Kapag nasa probinsya ka, mawawala talaga yung problema mo dahil tahimik, tapos maganda, na press talaga yung hangin, tapos tahimik dito kapag dito ka nakatira kasi walang problema, malayo sa gulo at malayo sa syudad. So kayo lang talaga dito kapag gusto nyong tumira ng ganito klaseng lugar. So makakalimutan nyo talaga ang problema. So ganito yung gusto ko, guys, mga kamami, kapag bumalik na kami dito kami titira, dito kami magpatayo ng sarili naming bahay, kasi sa asawa ko naman tong lupa na to. So kakatapos ka namin pumunta doon, so nandito na din kami sa bahay nila. So yung bahay nila mga kamami is malaki din ang lugar dito, parang isang hectare din ata, no. So nandito ako sa garden namin dati, yung garden ng mister ko, kasi dito siya nagagarden. So tinitignan ko lang kasi nawala nga, no. So mahirap din pala, no, kapag ganito, no, kapag hindi mo nalaga ng mayos is mawawala talaga sa iyo. Char, humuhugot yan. Yes, totoo yan mga kamami. Dapat kung ano mang meron sa atin ngayon, nalagaan natin ng mabuti, pahalin natin, iparamdam natin sa kanila kung gaano sila ka-special sa atin, para balang araw hindi, kapag nawala sila, hindi tayo magsisi na, oy, hindi ko naparamdam sa kanya yung totoong pagmamahal ko. Char. Katulad ng mga garden na yan mga kamami. So minahal yan ng asawa ko dati. Inalagaan talaga niya yan, pinagpawisan talaga itanim. Tapos ngayon tingnan nyo naman, dami ng damo-damo na talaga yung na tumira dito sa mga garden niya, no. So ganito yung place nila dito, napakaganda, napaka-presko, o, 'di ba? So yan yung bahay nila diyan, o mga kamami, malaki yung bahay nila dito. So no, minsan na kami pumupunta dito kapag mayroon kaming time or mayroon kaming budget, kasi yun no naman, budget lang man talaga ang problema sa ating mga mahirap, no. Kapag wala tayong budget, kahit may service tayo pero wala tayong budget, hindi rin tayo makakauwi kasi wala naman tayong panggasolina ng ating mga sasakyan. Wow! Service sasakyan. Ano yan? So, pasensya na mga kamami ha. Medyo mahahaba yung ating voice over ngayon dahil nga inedit ko na lang ito para makita nyo din kung gaano kaganda dito sa lugar nila, no. So, makakalimutan mo talaga mga kamami kapag kabisita ka sa ganitong magandang lugar, no. Pastahimik talaga kayo dito sa syudad, kasi mga kamamis, ang gulo-gulo, tapos hindi pa maganda yung mga pollution doon, iba-iba yung maaamoy mo doon. So dito sobrang fresh, yun yung bahay nila mga kamami. So